Isang maliit na baryo sa gitna ng kagubatan ang handa na para sa kanilang taunang pista. Sa bawat kanto, may mga makukulay na banderitas, at ang masarap na amoy ng mga lutong pagkain ay kumakalat sa buong paligid. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, may mga hindi inaasahang bisita ang parating ngayong taon. Si Aling Rosa ang isa sa mga pinakamahusay na magluto sa baryo. Siya ang nakatoka sa paghahanda ng malaking kaldero ng dinuguan, paborito ng lahat sa fiesta. Habang hinahalo niya ang malaitim na sabaw ng dinuguan, napansin niyang kakaibang may kasamang malalaking bituin ang langit, tila nagpapahiwatig ng isang hindi magandang pangyayari. Bago magdilim, may 3 estrangherong dumarating sa baryo, 3 matandang babae na may mababahong damit at matatalim na mata. Isa-isa silang lumapit kay Aling Rosa at sinabing, "Matamis ang luto mo, tiyak na sasarap ang handaan mamaya." Nanginig si Aling Rosa, may kakaiba sa mga tingi ng mga matandang ito, pero itinuloy niya ang paghahanda para sa fiesta. Dumating ang gabi at nagtipon ang buong baryo sa plaza. Ang bawat isa'y masayang nagkukwentuhan, nagsasayawan at naghahati-hati ng pagkain. Ngunit ang 3 matandang babae ay nananatili sa isang sulok, nakamasid at parang may hinahanap. Isa sa kanila ang kumuha ng isang piraso ng puto at sinimsim iyon ng may kakaibang galak. Dahan-dahan silang lumapit sa mesa ni Aling Rosa at kumuha ng isang mangkok ng dinuguan. Napansin ni Aling Rosa ang mga ngipin ng mga ito, mahahaba, matutulis at tila hindi normal. Habang nagiging masaya ang gabi, napansin ni Aling Rosa ang pagdating ng mas marami pang estranghero. Tila hindi na siya mapalagay. Ang bawat isa sa mga bisitang ito ay may kakaibang anyo, mahahabang kuko, matatapang na mga mata, at nakakatakot na mga ngiti. Ang bawat isa'y nagsimulang dumukot ng pagkain mula sa mesa ng baryo, ngunit sa bawat kagat nila ay tila hindi pagkain ang hanap nila, kundi ang amoy ng laman ng tao. Maya-maya, isang sigaw ang pumutok sa gitna ng sayawan. Nakita ng mga tao na may isang batang babae na biglang nawawala, ngunit ang kanyang tsinelas ay nakabagsak sa gilid ng plaza, puno ng dugo. Sinundan iyon ng isa pang pagkawala, mga bata at matatanda, isa-isa silang nawawala sa dilim. Ang mga nanatiling buhay ay nagmadaling umalis, ngunit naharang sila ng mga matandang estranghero na ngayon ay nagpakita ng tunay na anyo, mga aswang na may mga mahahabang kuko at mga nanlilisik na mata. Nilantakan ng mga aswang ang mga tao, sinisimot ang kanilang laman at dugo, na tila sila ay naghapunan lamang. Bago mag-umaga, wala nang natirang tao sa baryo. Tahimik ang plaza, at sa gitna ng mesa, natirang naglalaman pa rin ang dugo ang malaking kaldero ng dinuguan. Isa-isa, tumalikod ang mga aswang, masaya sa kanilang naging fiesta.